This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Pagkatapos ng maraming kapighatian, darating ang mga pagpapala. Mga mahal kong kapatid, ngayong araw na ito, atin itong pag-uusapan. Atin itong pagnilayan. At ito'y makakatulong sa ating buhay. Naranasan mo na bang itanong sa sarili mo, bakit kailangang mangyari ito sa akin? O marahil ay pinagdaraanan mo ngayon ang isang pagsubok na hindi mo maintindihan. Tayo ring lahat ay dumarating sa mga yugto ng buhay na parang ang layo ng tulong ng Diyos. Pero sa Doktrina at Mga Tipan, Section 58, verses 1 hanggang 5, inaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo na pagkatapos ng maraming kapighatian, darating ang mga pagpapala. Hindi niya tayo pinangako ang laging madali ang landas, pero tiniyak niya na ang paghihirap ay hindi walang kapuluhan. Sa halip, ito ay paghahanda para sa mas dakilang bagay. Noong panahon ng mga unang banal sa Missouri, inakala nilang darat na nila ang Siyon. Pero hindi nila alam na sila pala ang itinaga ng Diyos para itayo ito. Ganun na din sa ating buhay ngayon. Akala natin darating agad ang solusyon. Pero ang totoo, binibigyan tayo ni Jesus ng pagkakataong lumago, matuto, at pananampalataya habang ginagawa natin ang ating bahagi. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 59, verse 23, sinabing, ang kapayapaan ng Diyos ay ang gantimpala ng matuwid. Kapayapaan ang tunay na pagpapala, isang biyayang hindi mabibili, hindi nakikita, pero dama sa kaluluwa. Pinatutuhanan ko na ang kapighatian ay may layunin. Sa mga panahong ako'y dumadaan sa pagsubok, naramdaman kong ako ay mas pinapalapit ng Panginoong Hesukristo. At nang dumating ang mga pagpapala, mas naunawaan ko ang tunay na kabutihan ng Diyos. Huwag tayong bibitaw. Kaya ng kanyang pangako. Darating ang pagpapala. My dear brothers and sisters, mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito, sa aking pag-aaral sa Camp Philomena Manual, at ganon din sa inyong pakikinig. Mga mahal kong kapatid, pagkatapos ng maraming kapighatian, darating ang pagpapala. Minsan tulad sa ating pinag-aralan ngayon, naramdaman natin na tila hindi tayo napapakinggan ng Diyos sa ating panalangin. Na tila ang mga pagsubok ay tuloy-tuloy na dumarating sa buhay natin. At minsan, sa ayaw at sa gusto natin, may pagkakataon sa buhay natin na sumusuko tayo. Nawawalan tayo ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng pighati sa buhay na mayroon tayo. Minsan natatanong natin sa Diyos, bakit sa dami-dami ako pa? Bakit nangyayari sa buhay ko ito? Alam niyo po mga mahal kong kapatid, dumating din sa buhay ko na ganyang mga tanong. Na minsan, naawa ka na sa sarili mo. At doon ko, my dear brothers and sisters, natutunan na instead na lumayo tayo sa Panginoon, lumayo tayo sa ating Ama sa Langit. Kumapit tayo sa Kanya. Kasi kung wala siya, sino pa ang ating kakapitan? Wala na. Ang mas makapangyarihan sa lahat ay ang ating Diyos. Idaing natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya yung ating pigati, ang ating nararamdaman, ang ating problema na hindi natin kaya. Akuin natin sa ating sarili. Sabihin natin, Ama, di ko po kaya.
Nahihirapan na po ako. Tulungan po ninyo ako. Ipadala niyo po yung anghel para matulungan po ako sa aking nararanasan ngayon. Alam niyo po, mga mahal kong kapatid, minsan hindi lang natin napapansin. May mga taong matagal na nating hindi nakakausap, magkokontak sa atin at tutulungan tayo. May pagkakataon sa buhay natin na makakadama tayo ng kapayapaan sa gitna ng kahirapan. Di po natin kaya yung laban na to. Kailangan po nating humingi sa Kanya ng tulong. At pagkatapos, sulad nga ng sinabi, pag may ulan, madilim. Pagkatapos nun, darating pagpapala. Lahat ng mga pagsubok natin mawawala. Pagkatapos ng ulan, makaramdam tayo ng habang umuulan ng ginaw. Nawala na po yung ulan, nakikita natin yung langit. Nakikita natin yung bahaghari. Nakakaramdam tayo ng pag-asa ng panibagong araw. Kinabukasan, lalabas si Haring Araw. Naway na napansin at napapansin pa natin ito. Ito po ay simbolismo na pagkatapos ng mga unos, ng mga pangyayari, may panibagong bukas. May panibagong pag-asa na darating sa atin. Dahil hindi po natin kaya. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng gabay niya. Kailangan natin ng intervention niya. Alam ko, my dear brothers and sisters, na bawat naramdaman po natin ngayon at nadadaanan, isang guni po natin ito sa ating Ama sa Langit. Wala pong Ama na kanya pong tiisin ang kanyang anak. Surrender po tayo sa Kanya. Huwag po tayong lumaban. Ibaba po natin yung ating pride. Iwaksip po natin sa ating sarili. Tawagin po natin ang Kanyang pangalan. Ama, kailangan ko po ng tulong ninyo. Baguhin niyo po ako. I-renew niyo po yung aking puso. Bigyan niyo po ako ng pag-asa. Tulungan niyo po yung aking pananampalataya dahil lumiliit na ito. Pumapanaw na po yung aking pananampalataya. Tulungan niyo po ako na ito'y umapoy uli. Bigyan niyo po ako ng kapayapaan. My dear brothers and sisters, alam ko sa buong puso ko na minsan ang mga pagsubok na dumarating sa akin kasi gusto ng Diyos na umunlad tayo. Na tayong gumawa ng solusyon sa problema. Kaysa isipin natin yung problema. Isipin natin, ano yung pwede kong gawin para maisaayos yung problema na to. Gawin natin yung lahat ng ating makakaya dahil tutulungan tayo ng Diyos. Ama, gusto ko pong ma-resolve yung problema ko. Tulungan niyo po ako. Nanginginig po ako, natatakot po ako. Pero gagawin ko po ito, tulungan niyo po ako. At makikita natin yung tulong ng Diyos. At kung ano mo po yung natanggap nating biyaya sa problemang yon, sa solusyon, recognize po natin siya. Ama, hindi ko po nagawa ito kundi po sa tulong ninyo. Hindi po ako nagtagumpay kundi po sa tulong ninyo. Parati natin siyang i-recognize. Ibigay natin yung glory sa Kanya. Mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayon. Naway, ang ating Ama sa Langit ay pagpalain po kayo. Pagpalain po tayo. Ang promesa po niya na kapag tayo'y magpatuloy at kakapit, darating ang pagpapala. Ay ito pong lahat, mga mahal kong kapatid, ay aking iniiwan sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesu Kristo. Amen.